Pinutulan ko yung haba ng handlebar ko. At ito ang nangyari. Kung mapapansin nyo, tama to. Pagdating dito, medyo lumaki ng konti. Hi, ako nga po pala si Rogelio, isang negosyanteng nagbibisikleta na kumasa sa 100 Day Vlog Challenge. Sa video ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit ako nagputol ng handlebar. Pinaiksi ko pa nga siya. Tara, putulin na natin yan! Ang handlebar ng bike na gamit natin ngayon is Nuke-Proof Neuron. So, originally, ito is 800mm yung haba. Tapos, pinutulan ko siya ng 780. And then, nalaparan pa rin ako noon or masyadong wide para sa akin. Tapos, ginawa ko siyang 760. So, ngayon, naka 760 na yung sukat nito. So, kung isasama mo yung grips, magiging 770 siya. Pero usually, ang mga hawak ko hanggang dito lang siya. Hanggang dyan lang siya. Hindi na ako humahawak pa dito. Parang dito lang sa gitna nung grips. So, parang nasa 760 pa rin siya or 750 yung parang length niya. Kung makikita nyo, naka 760 na siya doon. Ito 750. Ito 740. Dito natin siya puputulan. Parang balak ko pang gawing 730 na ngayon eh. Isagad ko na eh. Pero pag naputulan natin dyan, wala nang bawian yan eh. Ganyan na talaga. So dito na lang 740. Ano din sa kabila. Andito rin 740. Yan. So in the middle ng paglalagari natin, make sure natin na naka 10mm nga siya. 10mm din sa baba. Kung mapapansin nyo, tama to. Pagdating dito, medyo lumaki ng konti. Babawi na lang tayo dito sa grips. Pero ito, tama yung pagkalagari ko. Yan, halos pantay lahat. Ito, medyo may 1mm na difference. Okay lang yan. Doesn't really matter. Pinutulan ko na yung handlebar natin ng 740 from 800 to 780 to 760 to 740. Ang napansin ko from 760 to 740, mas lumikot yung bike pagka mas maiksi yung handlebar. Doon sa 780 na handlebar ko at sa 760, parang feeling ko masyado siyang masyadong open yung arms ko. So parang ang hirap, medyo nahihirapan ako magpalikot ng bike doon. Pero dito sa 740, parang isang switch lang siya. Tapos, na-open niya agad yung aking confidence. Kasi parang mas naging confident ako sa pag-corner o sa pagbaba ni hop. So, itatry natin ngayon sa jumps dito, sa ginawa nating kicker. At, tignan natin kung anong magiging difference kung mas kampante pa tayo sa jumps. Bale, ito yung ginawa natin nung nakaraan na kicker. Double check natin kasi isang linggo na tayong hindi dumadaan dito. At, ayan, sturdy pa rin siya. Tapakan natin. Okay pa rin naman. So double check ko muna yung run up natin, baka may something wrong. At ganun din sa lalandingan, kasi dito tayo maglalanding. Actually dito. So makikita niyo yan nandun. So tansya ko rito, maglalanding ako. Isang bike din ang haba niya. So ang isang bike usually aabot siya ng 2 meters. So tansya ko dito ako maglalanding. So chinek natin na walang kahit anong makakapanakit sa atin. Sa bago kong setup ng handlebar, mas naging kampante ako, mas naging confident ako sa paglalaro. Parang nabubuhay yung confidence ko na kagaya ng confidence ko 7 years ago. Parang okay na to sa akin na setup. 740mm na haba ng handlebar, tapos 45mm na haba ng stem. So, itong setup na to, hindi to bago. Madalas ng mga tropa natin is naka 740. Hindi naman tayo mga 6 footer para mag 800mm eh. Saka itong setup na to 45mm or 40mm saka 740. Ang mga pro rider na gumagamit nito is una si Ninyo Eday. Nag-message ako sa kanya kanina, tapos tinanong ko siya kung ano yung length ng kanyang handlebar. Sabi niya 740. Tapos yung stem niya 45 to 50. So ngayon naka-install yata sa kanya is 45, pero depende daw sa bike or geometry ng bike. Sa ibang mga pro rider na nagpakita ng kanilang mga length ng handlebar is si Sam Hill. Yung kumpare natin na si Sam Hill. Tapos ang kanyang handlebar is 760, pero siya kasi is 5'8", 5'9" yung height niya. So matangkad siya. So ang stem naman niya is nasa 40mm to 50mm yung haba.
minsan na-try ko rin pala yung bike ni pro rider natin na si JR Barba. Tapos nagtaka ako kasi parang iksi ng handlebar niya. So ang sabi niya sa amin nasa 720 yata or 680 mm. Basta ang ikli ng handlebar niya, tapos ang ikli ng stem niya. Pero yung reach nung kanyang bike is mahaba kasi naka-size medium or large yata siya na Dartmoor Thunderbird nung panahon na yun yung carbon. So doon natin makikita na kanya-kanyang preference tong mga rider na to, pero meron silang parang common grounds. Kung nagustuhan niyo tong content na to, comment naman kayo dyan sa comment section sa baba. At ikaw, anong haba ng handlebar mo? Ako nga po pala si Rogelio, ang tropang vlogger na nagsasabing